Lahat ng mga kasama sa akin. Darating na siya. May suot siyang pulang bandana. Nandito ako para magpakasal, hindi para mangagaw ng nobya. Alisin na ang lahat. At itong bagay na ito, huwag na niyo akong ipakita ulit. Ano ba? Bakit ka nakatayo lang dyan? Gusto ko lang makita ang magiging MRS president. Sige. Lola, pag nakuha ko na ang bigay kaya, ililigtas kita. Kung hindi naoperahan ang iyong lola, maaring manganib ang kanyang buhay. Ang halaga ng operasyon ay humigit kumulang 8,000 piso. Maghanda ka na agad. Lola, Tia, ano na ang balita? Tinignan nila na estudyante ka sa kolehiyo. Pumayag silang magbigay ng 8,000 piso bilang bigay kaya. Ngunit ngayon, kailangan na kayong magparehistro. CJ, umalis ka dyan. Hanggang kailan ka magpapahiga sa akin? Paumanhin. Paano ka ba nagbibisikleta? Talagang pasensya na, nagmamadali lang kasi ako. Ulang bandana. Siya si Zauzen. Ang ipinahanap kong mapapangasawa. Nandito ka ba para magpakasal? Bakit? Ang ingay-ingay mo. Tara, pasok tayo para magparehistro. Aksidente lang naman na nabunggo kita. Pipilitin mo na agad akong pakasalan? Gago. Ako ang pakakasalan mo. Kung gusto mo ng pera, sumunod ka. Hala, hintayin mo ako. Ang ganda ng mukha at katawan, estudyante pa ng kolehiyo. Sulit ang 8,000 pesos na to. Handa na ba ang pera? 8,000 pesos, eksakto. Halika, halikan mo ang asawa mo. 8,000. Akala ko 100,000 ang usapan. 100,000? Ikaw, ang klase mong to, 100,000? Sa 100,000, 10 babaeng kolehiyala na ang mapapakasal ko. Punyeta, sayang lang ang oras ko. Ito ang usapang 100,000 na bayad. 100,000. Akala ko wala pang. 800,000. Hindi. Dagdagan mo pa ng 1,000,000. Hanggang dito na lang. Huwag kang mag-greedy. Bigyan mo ako ng numero ng telepono mo. Wala akong telepono. Bibigyan kita ng numero ng beeper ko. Pagkatapos ng 1 taon, maghihiwalay tayo. Ipapaalam ko sa'yo. Ang weird talaga ng mga mayayaman. Kailangang maoperahan agad si Lola. Lola! Natapos na ang paggawa ng East City Textile Factory, subsidiary ng GU Group. Malaking pagtaas ng trabaho ang mararanasan sa lungsod. Listed company ang GU Group. Kung makapasok ako doon, mas magiging maayos ang buhay namin ni Lola. Magkita tayo sa civil registry ng Tanghaling 12 para maghiwalay. Maghihiwalay. Naku, nasaan na ang marriage certificate ko? Lola, nakita mo ba ang marriage certificate ko? Lola, nakita mo ba ang marriage certificate ko? Ano? Sabi mo, bangko. Lola, yung marriage certificate, parang maliit na square na booklet. Yung marriage certificate na may litrato ng 2 tao sa ibabaw. Ang marriage certificate ang hinahanap mo. Nandyan. Ano ba itsura nun? 11:30 na. Bahala na, di na importante. Boss Gu, handa na ang mga kagamitan at mga trabahador.
Maaari nang magsimula ang produksyon sa lalong madaling panahon. Boss Gu, yung groundbreaking ceremony mamaya. Nais ka ni Plant Manager Zhao na magbigay ng mensahe. Ay cancel mo. Magkikita kami ng asawa ko. Ayusin mo yun para sa akin. Ah, kaya pala si Boss Gu, gusto palang mag-date ni Mrs. Boss Gu, handa na ang mga regalo. Maghihiwalay na nga, maghahanda pa ng regalo. Ano? Hiwala yan? Hindi ba anibersaryo mo at ni Mrs. ngayon? Yung mga regalong ito, ipapabalik na ba? Huwag. Dahil handa na, ibigay mo na lang sa kanya. Ano? Nakuha ko na. Anong nangyari? Boss Gu, itinigil na ni Lolo ang paggamot. Umuwi na siya mula sa kabisera. Ano? Sunduin mo siya agad. Huwag kalimutang ibigay ang regalo kay Mrs. Nasaan ang asawa ko? Magandang araw, Mrs. May inasikaso po muna ang presidente. Ito po ang regalong inihanda niya para sa inyo. Ito lahat. Para sa akin. Opo, Mrs. Ang asawa kong to, ang laki naman ng ginhawa. Sino si Lin Qianqian? Ako po. May sulat po pa sa kanya. Sulat. Sino ang nagpadala? Ang grupo ng GU. Ayos, Lola. Pabrika ng tela ng grupo ng GU. Iniimbitahan ako para sa interview. Yung grupo ng guna nasa balita. Lola, makakapagtrabaho na ako sa grupo ng GU. Lolo, dito po kayo umupo. Sage, Lolo, espesyal na sasakyan ito ng pabrika namin. Umalis ka diyan. Paano mo nagawang ganyanin ang matanda? Bahala siya kung sino. Sasakyan ko to. Sasakyan ng pabrika yan. Humingi ka ng tawad kay Lolo. Ang babae, walang mata. Humarap pa kay Manager Zhao. Mukhang, pumunta para magpa-interview. Nahamak pa si Manager Zhao. Di na papasa. Sayang lang ang oras. Driver, palisin mo sila. Sa grupo ng GU, may ganyang tao pala. Lolo, ayos lang po ba kayo? ayos lang, anak. Mabuti naman po. Ang sama naman ng babae. Anong pangalan mo, anak? Nagtatrabaho ka ba sa grupo ng GU? Lolo, ako po si Lin Qianqian. Hindi pa po ako empleyado ng grupo ng GU. Pero malapit na po. Ama, makakapasa ka sa interview. Opo, salamat sa pagbati, Lolo. Makakapasa talaga ako sa interview. Factory Manager, ito ang listahan ng mga aplikante para ngayon. Si Lin Qianqian na ito. Kolehiyala pala. Mukhang hindi naman matalino. Ikaw. Gusto mo ring makapasa. Sa airport, hindi namin nakita si Emargu. Yung ancestral house. Wala rin. Hanapin niyo ulit. Sino ang hinahanap nyo? Lolo, hindi ba nasa ibang bansa ka para magpagamot? Bakit ka umuwi ng palihim? Ikaw ang magsasabi. 1 taon ka ng kasal, hanggang ngayon. Hindi ko pa nakikita ang manugang ko. Totoo bang ikinasal ka? Lolo, ipinakita ko naman sa iyo ang marriage certificate. Cover lang ang nakita ko. Totoo o hindi, sino ang nakakaalam? Basta, gusto kong makita ang manugang ko ngayon din kung hindi. Hindi na ako magpapagamot. Lolo, basta magpagamot ka. Pakikilala kita sa kanya. Sej, usapan na yon. Pero huwag mo akong lolokohin. Oo, ngayon. May aplikanteng nagngangalang Lin Qianqian. Ipasa mo siya. Lolo, ang pagpili ng empleyado ay base sa kakayahan, hindi sa koneksyon. Kung nag-apply siya, may kakayahan siya. Maganda at mabait ang batang iyon. Kung hindi ka kasal,
Gusto ko siyang maging asawa mo. Sige, papasa siya. Lolo, umuwi ka muna. Susan, ihatid mo si Lolo. Huwag na, kaya ko. Buti na abutan ko pa. Mahigpit talaga ang standards ng View Corporation. Pero matagal na akong naghanda. Makakapasa ako. Sunod, Lin Qian. Narito na po. Magandang araw, mga interviewer. Ako si Lin Qian. Magpapakilala muna ako. Ikaw pala. Ang swerte. Naku, siya pa. Hindi ka pumasa. Umalis ka na. Hindi mo pa nga tinitignan bakit hindi ako pumasa. Ang resume mong basura, kapag tiningnan ko, madudumihan lang ang mata ko. Ano ang hinihintay mo? Umalis ka na. Boss Gu, ito ang application ni Lin Qian. Sa oras na ito, dapat nag-i-interview na siya. Kailangang hanapin siya. Opo, Dahil lang ba na-offend kita sa boss? Kailangan mo ba akong i-target? Anong problema? Ikaw ang nambuli sa matanda, ngayon naman umaasa ka sa posisyon mo. Ginamit mo ang posisyon mo para sa personal na galit. Paano may ganyang manager sa Goose? Mukhang ganyan na lang talaga ang Goose Group. ikaw ba si Lin Qian? Ako nga. Lin Qian. Graduate ng accounting. Kailangan pa ba natin ng accountant? Boss Gu, puno na ang accounting department. Gawin mo na lang siyang assistant ko. I-process ang hiring agad. Sage, Boss Gu. MS Lin, sumunod ka sa akin. Ang landi talaga. Kakadating pa lang, nalalandi na kay Boss Gu. Hintayin mo lang. 80 makina ang normal ang operasyon. Pitong nangangailangan ng repair. Walang safety issues ngayon. Ano nang ginagawa mo? Ganda, samahan mo kami mag-enjoy. Ano? Bastos. Nagpapakipot ka pa. Kapag napasaya mo ako. Sisiguraduhin kong ay senso ka sa pabrika. Ako? Sinapak mo ako? Sa liwanag ng araw, hinipuan mo ako. Mabuti nga sa lang ang ginawa ko. Gusto mo lang umangat, di ba? Ayaw mong mangakit kay Boss Gu. Anong problema kung mahawakan kita? Ang isip mo, marumi. Anong nangyari? Boss Gu, may masamang balak siya sa akin. Boss Gu, huwag kang maniwala sa kalokohan niya. Gusto lang niyang umangat, inaakit niya ako. Umalis ka. Bata ka pa, masama na ang isip. Hindi ko alam kung sino ang nag-hire sa'yo mula sa labas. Ako ang nag-hire. Ano na problema? Boss Gu, hindi ko sinasabing masama kayo. Ang iniisip ko lang, Masama ang isip ni Lin Qian. hindi siya dapat i-retain. Pwede ka nang umalis. Narinig mo? Pinapaalis ka na ni Boss Gu. Boss Gu, siya ang unang nangharas sa akin. Bakit niyo ako tatanggalin sa trabaho? How dare you question the decision ni Boss Gu? Bakit ka pa nakatayo doon? Ano, kailangan ko pa bang magpadala ng tao? Para palabasin ka? Sobra na kayo sa pang-aapi. Ako itong binata, hindi na ako magtatrabaho dito. Tigil. Si Liu Qiang ang sinasabi ko. Tanga. Boss Gu, pakiusap. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Nagkamali ako. Huwag mo lang akong tanggalin sa trabaho. Para sa pagsisikap kong pagtatrabaho, para sa iyo sa. Mga nakaraang taon, patawarin mo na ako ngayon. Boss Gu, salamat po. Magtrabaho ka ng mabuti. Lin Qian. Bakit parang pamilyar ang pangalan na yan? Boss Gu, babalik ba tayo sa kumpanya? O pupunta tayo sa Ancestral House? Isang taon na ang nakalilipas. Anong pangalan ng pinakasal mo sa akin? Shen Hongyan ang pangalan. Hindi ba ako nagkakamali? Nga pala, ang marriage certificate ko. Nasa iyo ba yun? Ipakita mo sa akin. Sige, hahanapin ko.
Hala, dito ko talaga inilagay eh. Bakit hindi ko mahana? Secretary Zhou, ano ang hinahanap mo? Kailangan mo ba ng tulong? Hindi na kailangan. Kunin mo itong mga dokumento at tingnan mo para maging pamilyar ka sa trabaho. O CJ, Bakit ba nagpapahuli-hulihan itong si Zhao Zhen? paumanhin. Ayos lang. Nahanap mo na ba? Hindi pa. Maghanap ka pa. Kapag nahanap mo na, dalhin mo kaagad sa akin. Dito ko talaga inilagay eh. Bakit hindi ko mahana? Secretary Zhou, ano ang hinahanap mo? Hindi mo pa ba nakikita? Ang marriage certificate. Kailangan mo ba ng tulong? Hindi na. Ito yung regalo natin. Para kay Boss Zhang ng kumpanya. Ikaw ang pumalit na ibigay ito sa kanya para kay Boss ko mamaya. O CJ, Pakisuyo naman, dahil isa akong matandang empleyado ng kumpanya. Huwag mong payagan na tanggalin ako ni Boss Gu. Pwede ba? Ito, Manager Zhao, ginawa ko ito para lang tulungan ka. Kaya lang ako natanggal sa trabaho ng kumpanya. Hindi ka pwede na pumayag lang diyan. hindi ako papayag na tanggalin ka sa trabaho. Totoo ba? Ngunit, kailangan mong tulungan akong palisin si Lin Qianqian sa pabrika. Lahat ng ito ay kasalanan ni Lin Qianqian. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ako tatanggalin ng kumpanya. Sisiguraduhin kong mapapaalis ko siya. Humayo ka. Guting yun, ikaw lang ang akin. Alisin ko lahat ng babaeng gustong manligaw sa iyo. Lahat sila, paalisin ko. Ano ang ginagawa mo dito? Boss Go, ako. Nawawala ang hikaw ko, hinahanap ko lang. Hindi ba't sinabi ko na nang walang pahintulot ko? Huwag papasok sa opisina ko. Boss Gu, alam kong nagkamali ako. Alis na ako ngayon. Tigil, saan ka pupunta sa oras ng trabaho? pupunta ako para ihatid ang regalo kay Boss Zhang. Saan po si Boss Gu? Saan po siya? Boss Zhang. Matagal na tayong hindi nakita. Commander Zhao. Boss Zhang, abala po si Boss Gu ngayon at hindi siya makalaya. Pinadala niya po ako bilang kanyang sekretarya para ihanda itong regalo para sa inyong pagkikita. Kuya Gu, napakahiya mo pa. Magkaibigan na tayo na maaming taon. Nag-effort ka pa para maghanda ng regalo para sa akin. Ano ba itong ibig sabihin nito? Lin Qianqian, ang lakas ng loob mo. Pinapalitan mo nga ang regalo para kay Boss Zhang. Isa ka lang hamak na sekretarya, tapos matatapang ka pa pang laruin ako. Boss Zhang, pagbabayaran niya ito ngayon. Ano bang nangyayari dito? Boss Gu, Ito ba ang intensyon mo? O ang intensyon ng sekretarya mo? Ah, Lin Qianqian. Hindi ka naman nagkamali. Ang dahilan na papasok mo sa group ay talagang hindi banal. Masalita ka. Sino ang nagpadala sa iyo para wasakin ang group? Ang regalo na ihanda ko ay isang dekalidad na Hotan Jade. Paano mo ipapaliwanag ito? ito ako, hindi ko naman ito binuksan, hindi ko ginawa. Huwag kang magpapaawa dito para makakuha ng awa ni Boss Gu. Tama na. May napuntahan ka ba sa daanan? Ako wala akong napuntahang ibang lugar. Naaalala ko na. Pumunta ako sa banyo. Siguradong noong nasa banyo ako, may taong nagpalit ng regalo. Huwag kang magtanghal dito. Oras ng trabaho ito tapos. Sinong magpapatunay ng sinasabi mo? Ako ang magpapatunay. Boss Gu, ako ay mekaniko rito sa ating pabrika. Nakita ko si Manager Liu Qiang, samantalang nasa banyo si Secretary Lin. Pinalitan niya ang dokumento. Sabi ko na nga ba wala akong kasalanan. Hindi ba natanggal na si Liu Qiang? Bakit nandito pa siya sa pabrika at bakit niya ginawa iyon? Dalhin si Liu Qiang dito. Bitawan niyo ako. Anong karapatan niyo para aestuhin ako? Kumpleto ang ebidensya, nagsisinungaling ka pa. Sabihin mo, bakit mo ako pinagbintangan? Ayaw ko sa'yo, huwag kang magsinungaling sa harap ni Boss Gu. Pag-isipan mong mabuti bago ka magsalita. Boss Gu, kung tatanggalin mo ako, hindi ako makakatangga. Gusto ko rin matanggal si Lin Qianqian. Pero talagang wala akong balak na. Siraan ang kumpanya. Ang mga salitang yan. Sa pulis mo na lang sabihin. Dalhin na niyo siya. Boss Gu, Lin Qianqian, palpak ang trabaho mo. Bawas 1 buwang sahod, 3 buwang dagdag sa probation. Bakit? Hindi ba't nalinawan na ang lahat? Wala akong ginawa. Boss Gu, nawala ko ang marriage certificate niyo.
Pero huwag kang mag-alala, kahit isa lang ang certificate, pwede pa rin mag-divorce. Marriage certificate. Kasal na siya. Boss Gu, yung scarf ni Mrs. Ibabalik ko ba sa kanya? Di ba to yung scarf ko nung araw ng kasal namin? Honey, Wala tayong relasyon. Huwag kang Honey, para lang hindi maparusahan. Talagang demonita. Alam mong may asawa na si Boss Gu. Ang sweet mo pa ring tawagin. Zuzen, uwi tayo sa ancestral house. Tumigil ka. Wala ka bang trabaho? Umalis ka na. Pwede ba tayong mag-usap? CJ, tungkol ba sa divorce? Pasensya na sa'yo, na-cancel ko yung usapan natin. Okay lang. Gusto ko pa ngang magpasalamat sa regalo mo. Nagustuhan ko talaga. Umiiyak ka ba? Okay lang ako. Tungkol ba sa divorce ang usapan? Huwag kang mag-alala, hindi kita istorbohin. Ang hirap mag-text, pwede ba tawagan na lang kita? Hoy, misteryoso kong asawa. Ako to, pasensya, mangangako ulit ako. Ang usapan natin na diborsyo. Pwede bang ipagpaliban ng isang buwan? Gusto kong samahan mo akong umuwi. Para makilala ang lolo ko. Huwag kang mag-alala, dad. Bayad ang ibibigay ko sa'yo. Huwag. Yung perang binigay mo sa akin dati. Ang nagligtas sa lola ko. Paano ko pa? Makakahingi ng pera sa'yo. Huwag kang mag-alala. Marunong akong magpakabait sa matatanda. Tiyak na mapapasaya ko. Ang lolo mo, sisiguraduhin kong masisiyahan siya. Naniniwala ako sa'yo. Nga pala, kailangan ng marriage certificate para magdiborsyo. Nawala ang marriage certificate ko. Nasa'yo pa ba ang sayo? Nawala rin ang sayo. Ang swerte naman. Ano? Nawala rin ang marriage certificate mo. Mas mahirapan tayo. Mag-process ng diborsyo nito. Wala. Yung marriage certificate ng boss ko, nawala rin. Galit na galit siya ngayon. Ano ba iniisip ko? Hindi naman siguro si Boss Gu ang asawa ko. Umiiyak ka ba? May problema ka ba? Kahit peke ang kasal natin, asawa kita sa ngalan. Hindi ko hahayaang may mang-api sa'yo. Anong nangyari? Boss Gu, yung pampalakas na binili mo. Naiwan ko sa opisina. Bumalik ka na. Sabihin mo, sino ang nang-api sa'yo? Wala. May mali lang akong nagawa sa trabaho. Pinagmulta ako ng boss. Ng 1 buwang sahod. Pinahaba ang probation period sa 3 buwan. Medyo naiiyak lang ako. Ang sama naman ng boss mo. Bakit hindi? Magtrabaho ka na lang sa kumpanya ko. Huwag, okay lang ako. Matatag ako. Kung saan ako nadapa, doon ako babangon. Mukhang hindi lang masama ang ugali ng boss mo. Pangit pa ng paningin. Isa siyang tangang bulag at mapanira. Sandali. Talagang hindi dapat nagsasalita ng masama sa likod ng tao. Naku, delikado. Ipaghanda mo ako ng tsa. Hindi mo ako pagagalitan. May kakaibang hilig ka ba? Manager Zhao. Ito ang paboritong kakanin ni Boss Gu, ang Osmanthus cake. Tumigil ka. Para mapasaya si Boss Gu, hinagaya mo pa ako sa pagbibigay ng Osmanthus cake. Ako ang assistant ni Boss Gu. Siyempre alam ko ang gusto ni Boss Gu. At saka, ang gusto ni Boss Gu ay mung bean cake. Hindi pa naimbestigahan ni Madam Gu. Ngayon, may dagat pang siling Kian. Nakakainis talaga. Boss Gu, handa na po ang tsaan ninyo. At ito po, ang paborito ninyong munggo cake, ako mismo ang gumawa. CJ. May iba pa po ba kayong kailangan? Hindi ninyo po ba susubukan? Lumabas ka. Ah, Ikaw ba ang misteryosong asawa ni Boss Gu? may sira ka ba? Paano ako magiging? Ang misteryosong asawa ni Boss Gu. Mas mabuting magsabi ka ng totoo. Kakaiba ka talaga. Manager, may lalaki sa pinto. Binigyan ako ng sulat para sa iyo.
May balita na sa hinanap mo. Dalhin mo ang bayad sa dating lugar. Nasaan ang pera? Nasaan ang hinahanap ko? Ang hinahanap ko ay si Madam Gu. Hindi ang Lin Qian na to. Tuloy mo ang investigasyon. Sek. Ang kapal mo, pinangakuan mo akong makakabalik sa trabaho. Ngayon, ganyan ang ginawa mo sa akin. Magbabayad ka sa akin. Ano ang magagawa ko kung ako ang hanapin mo? Si Lin Qian ang may ayaw sa pagbalik mo. Nandiyan siya sa tabi ni Boss Gu, naglalagay ng masamang salita. Kahit ako ang manager, wala akong magagawa para may balik ka. Siya ang tunay na kalaban natin. Si Lin Qian na yan. Lin Qian, pinagkaitan mo ako ng trabaho. Kaya dapat mong bayaran ako ng husto. Kung wala ng iba, alis na ako. Naghiwalay na si Boss Gu. Masaya ka ba? Ano ang kinalaman sa akin ko? Maghiwalay man o hindi si Boss Gu? Hindi ba gusto mo si Boss Gu? Manager Zhao, kung gusto mo si Boss Gu, sabihin mo sa kanya, bakit ako ang pinag-iinitan mo? Kung hindi mo siya gusto, bakit pati ang pagkagusto niya sa munggo cake ay naalala mo? Manager Zhao, dahil noon, hindi mo ako pinapasok sa accounting department. Ngayon, ako ang assistant ni Boss Gu. Trabaho ko to. At saka, may asawa na ako. Ano? May asawa ka na? Hindi ba malinaw sa resume ko? Hindi mo ba nabasa? Kasal ka na, nanggugulo ka pa kay Boss Gu. Pumunta ka sa Jiangxi Grand Hotel, kwarto 888. Sunduin mo si Boss Wang. Boss Wang. Si Boss Wang ang pinakamalaking supplier ng lana sa aming pabrika ng tela. Siguraduhing maayos ang pag-asikaso mo sa kanya. Ah, Hindi ko naman inutos na pumunta siya dito sa hotel. Sundan mo siya, tingnan natin kung ano ang gagawin niya. Jiangxi Grand Hotel, 888 dito na. Boss Wang, ako ang ipinadala ng Goose para sunduin kayo. Bitawan mo ako. Dito sa floor na to dapat, nasaan na siya? Boss Gu, handa na ang saan na gusto nyo. At ang paborito nyong mung bean cake, ako ang gumawa. CJ. Ano ang gagawin mo, tulong? Tingnan natin kung sino ang makakapagligtas sa iyo ngayon. Tingnan natin kung hanggang kailan ka magpapangga. Buksan ang pinto, Zuzen, kunin mo ang spare key. Bilisan mo. Lin Qian, alam kong nasa loob ka. Buksan mo ang pinto. Bakit nandito si Boss Gu? Ang init. Lin Qian, ano ba ang ginagawa mo? Boss Gu, sabihin ko sa'yo kapag lumapit ka. Ako. Boss Gu, ang bango-bango mo. Lin Qian, ikaw. Ang init talaga. Kumalma ka. Nakuha ko na ang spare key. Binigyan siya ng gamot, dadalhin ko siya sa Health Bureau. Imbestigahan mo kung sino ang gumawa nito. Sage, Nasa ospital tayo. Nagising ka na rin, muntik mo na akong kainin kanina. Boss Gu, sabihin ko sa'yo kapag lumapit ka. Ako. Boss Gu, ang bango-bango mo. Manager Zhao, ano na ang gagawin natin? Nalaman na nila. na ako ang may kinalaman. Walang kwenta, umalis ka na rito. Sage,
Akala ko ba, nakuha na ni Lin Qianqian ang kaluluwa ni Boss Gu. Boss Gu, si Liu Qiang ang naglagay ng gamot kay Lin Qianqian. Nakasampa na ng kaso ang pulisya. Si Liu Qiang na naman ito. Bakit ba lagi niya akong tinatarget? Si Liu Qiang ay nagkakilala ng Sauli. Ang hirap. Si Zhaoli kaya ang mastermind sa likod nito. Ipatuloy ang investigation. Sage, Pasyente ka, paano ka nakalabas ng mag-isa? Qianqian. Lola, bakit po kayo nandito sa ospital? May nararamdaman po ba kayong masama? Hindi, para sa follow-up check-up lang ako ngayon, Apo. Sabi ng doktor, maganda ang kalagayan ko. Binata, ikaw ang asawa ni Qianqian. Asawa? Sinabi mo sa iba na asawa mo ako. Hindi po, nagkakamali po kayo, Lola. Nagkakamali? Hindi ba siya yung nasa dokumento mo? Hindi po, Lola. Boss ko po siya, hindi asawa ko. Pasensya na, Boss Liu. Matanda na po kasi si Lola. Nagkamali. Una, ayoko sa'yo. At pangalawa, hindi ako makikipagrelasyon sa empleyado ko. Bahala ka. Sa pagmamayabang mo sa labas, pero ipaliwanag mo ng maayos. Kung hindi, ikaw ang mapapahiya kapag nahayag ang katotohanan. Nababaliw ka ba? Sino ang magkakagusto sa'yo? Napakalayo mo sa misteryosong asawa ko. Qianqian, nagluto ako ng sabaw ng manok para sa'yo. Kukuha ako ng isang mangkok para sa'yo. Evet. Itong damit. Pareho ito ng suot ni boss ko ngayon. Kaparehong damit pero mas bagay pa rin. Sa misteryosong asawa ko. Naku, malalatin na ako. Boss, ito po ang listahan ng bilihin. Pakipirma po. May unahin po ako. Hala. Ganito na siya ka-familiar sa akin. Ganito na siya kagusto sa akin. Hindi pwede. Kailangan kong makipag-usap ng maayos sa kanya. Nasaan ang notebook ko? Sige na, isusulat ko na lang ulit. May problema ako, kailangan ko ng tulong mo. Ano nang nangyari? Paano ko mapawalan ng pag-asa? Ang babaeng may gusto sa akin. I-suggest kong diretsahin mo na lang. Sabihin mo, may gusto ka ng iba. Kung hindi talaga kaya, sabihin mo na lang na babae ang gusto mo. Lalaki. Hindi pwede, sasabihin ko sa kanya ng malinaw. Boss Gu, dito pala sa'yo ang notebook ko. Yun na. May gusto na akong tao. Kapag nabasa ni Boss Gu ang notes ko, tiyak na isipin na sobrang seryoso ako sa trabaho. Ang saya-saya ng ngiti niya, mukhang hindi epektibo ang direktang pagtanggi. Kailangan ko bang sabihin babae ang gusto ko? Boss Gu, okay ka lang ba? Pwede bang pigilan mo yon, huwag masyadong halata. Kakaiba ka talaga. Ang ganda rin niya kapag nagtatrabaho. Ano to? Bakit ang bilis ng tibok ng puso ko? Boss Gu, Babae ang gusto ko. Boss Gu, bakit mo sinasabi sa kinto? Baka naman itinuring na ako ni Boss Gu. Bilang kanyang pinagkakatiwala ang tauhan. May asawa naman si Boss Gu, di ba? Siguro dahil dito. Kaya siya naghiwalay kay Boss Gu. Huwag kayong mag-alala, Boss Gu, ako na ang magiging tagapagtanggol ng inyong sikreto kahit mamatay pa ako. Boss Gu, Hindi, siya naman ang may gusto sa akin. Bakit ako ang natatakot? Boss Gu, sakto, dumating ka. Si Boss Zhao ng Jiangnan Group, nag-anyaya sa iyo para mag-dinner. CJ. Lin Qianqian, maghanda ka.
Sumama ka sa akin. Boss Gu, dati ako lagi ang kasama mo sa mga ganyang lakad. Si Lin Qianqian ang assistant ko. Hindi na kailangang istorbohin pa si Director Zhao para sa mga ganyan. Tara na. Ilang buwan pa lang si Lin Qianqian sa kumpanya. Ngayon, makakasama na niya si Boss Gu sa mga negosasyon. Sino ang nakakaalam kung anong paraan ang ginamit niya para makaakit kay Boss Gu? May asawa naman si Boss Gu, di ba? Gusto maging kabit ni Lin Qianqian? Lin Qianqian, hintayin mo lang. Boss Zhao, tagay na. Ganyan lang ang lakas mo, mag-inom ka pa. Saan ka nakatira, ihahatid na kita. Uwi, hindi ko sasabihin sa'yo. Cheers! Anong ginagawa mo dyan? Samahan mo akong ihatid siya. Sige, kukunin ko na ang kotse. Nalaman na ba kung sino ang misteryosong asawa ni Boss Gu? Sayang sa oras, pero nalaman ko. Ang address ng asawa ni Boss Gu. Magaling. Sino yan? Delivery po. Ah, Maam, magkikita ang mister mo at ng kabit niya mamayang gabi sa bahay. sino ba iyang walang magawa? Boss Gu, ang tsa ninyo. Bumaba ang produksyon ng pabrika ngayong quarter. Alamin mo ang dahilan. Boss Gu, ayon sa itinerary, dapat kang bumalik sa lumang bahay ng pamilya o para dalawin si Lolo Gu. Gising na rin siguro si Lin Qianqian. Sabihan mo siyang pumasok. Boss Gu, tinatawag ninyo ako. Ikaw pala? Napaka-urgent itong dokumento. Dalhin mo ito sa lumang bahay ng pamilya ko para pirmahan ni Boss Gu. Ah, si Jay. Lin Qianqian. Hintayin mo lang, huhulihin ka ng asawa ni Gu. Bakit ang init? Boss Gu. Ano nang nangyayari sa iyo? Boss Gu, huwag ganyan. May asawa ka. Boss Gu, may asawa ka. Paano mo nagawa sa kinto? Kahapon, hindi ka naman ganyan kamahiyain. Ikaw, nakangiti ka pa? Paano kung malaman ng asawa mo? Paano na lang ako, wala nang mukhang maihaharap sa iba? Pananagutan kita. Boss Gu, huwag ganyan. Lin Qianqian, hindi ba ako gusto mo? Boss Gu, may asawa ka. Ayokong maging kabit. Ganito ba kayo, mga mayayaman, naglalaro lang ng damdamin ng iba? Boss Gu, ang nangyari ngayon. Parang hindi na lang nangyari. Paglabas ko rito, boss at empleyado pa rin tayo. At Boss Gu, maging disente ka. May asawa ka at may asawa rin ako. Hindi dapat tayo magkaroon ng ganitong nararamdaman. Ano? May asawa ka na? Eh bakit ka naman? Parang gusto na gusto ako at umakyat pa sa kama ko sa kalagitnaan ng gabi. Umalis ka. Ayokong makita ka ulit. Anak, bakit mo gustong paalisin ang manugang ko? Lolo, hindi yon manugang ninyo. Isa lang siyang babaeng gumagamit ng katawan para umangat. Anong sinasabi mo? Nadroga ka kahapon. Hindi yon. Kung susundin ko ang sinabi ng hipag ko, paano siya tutulong sa iyo para ma-detoxify ka? Si Zaoli ang nagbigay sa akin ng lason. Lahat pala tayo ay naloko ni Zaoli. Boss Gu, kahapon ay. Siya ang nag-utos sa akin na dalhin ang dokumento sa iyo. Paki-explain sa iyo at sa misis. Patawarin niya tayo. Hiya, sa sinabi mo, hindi pala ikaw ang hipag ng apo ko. Lolo, may asawa na ako, kaya hindi ako ang hipag ng apo ninyo. Guting yun, ang lakas ng loob mo. Hinayaan mong masira ang pamilya ng iba, at napahiya ang pamilya ko. Napahiya ka na. Lolo, huwag kayong magalit. Pakasalan kami ng asawa ko, pero keke.
Wala kaming anumang relasyon, Boss Gu. Hindi niya sinisira ang pamilya ko. Ano? Peke rin ang kasal mo? Hindi. Ikaw pala. Hindi ba Shen Hongyan ang pangalan mo? Kailan ka nagpalit ng pangalan sa Lingyan? Ako. Lingian-kian talaga ang pangalan ko. Sayang naman, wala rin pala. Kung peke rin ang kasal ninyo, bakit hindi na lang kayo maghiwalay ngayon? Tapos magkasama na kayo ng hayagan. Mas maganda. Hindi pwede. Napagkasunduan namin na maghihiwalay kami 1 buwan mula ngayon. Boss Gu, hindi ba ikaw talaga ang misteryo kong asawa? Kung ganun, lahat ng masasamang sinabi ko, narinig niya. Ano ang sinabi mo? Wala. Ayos. Ako pala ang iyong boss na kuripot. Kuripot. Bawat buwan binabawasan ang sahod ko. Boss Gu, gusto mo pa bang hiwalayan ako? Ano ba ang sinasabi mo? Ako sigutin yun. Hindi kita hayaang hiwalayan. Gusto ko pang bigyan ka ng malaking kasal. At magkasama tayo ng hayagan. Kian, maging asawa ka ng pamilya Gu. Anuman ang hilingin mo, ibibigay ko, Lolo. Hindi na kailangan, Lolo. Basta kasama ko si Boss Gu. Hindi ko na kailangan ng iba pa. Hanggang kailan pa? Boss Gu pa rin ang tawag mo sa akin. Mahal. Boss Gu, may babae sa labas. Sabi niya Shen Hongyan ang pangalan niya. Asawa mo siya? Ano? Paano mo nasabing asawa mo ako? 1 taon na ang nakalipas, ako ang nakapirma ng kasal sa'yo. Ikaw nga si Shen Hongyan? Talaga namang nakalimot na ang Boss Gu. O baka naman, nabulag ka na sa babaeng ito. Kaya nakalimutan mo na ang sarili mong asawa? Peking kasal lang yon, wala kang karapatang makialam sa pag-ibig ko. At saka, tapos na ang kontrata, dapat na tayong maghiwalay. Mahal, ikaw ang pinakamayaman sa lungsod. Tingnan mo ang bahay na ito. Ang daming magagandang gamit. Ayoko sanang hiwalayan ka. Ano ba ang gusto mo? 2 ang pagpipilian mo. Hatiin mo sa akin ang yaman mo. At hiwalayan kita agad. Kung ayaw mong magbigay. Hayaan mo akong manatiling asawa mo. Bakit ba yung ganitong babaeng pera lang ang habol ang pinili ko? Bibigyan kita ng kalahating oras para mag-isip. Hindi na kailangang mag-isip. Gusto kong maghiwalay tayo. Buti yun, seryoso ka bang handa kang iwanan ang kalahati ng yaman mo? Dahil sa kin, Para sa'yo, kahit maghirap ako, payag ako. Ang sweet naman ng 2. Pumirma ka na. Sana. Tuparin mo ang sinabi mo. Pumirma ka na. Kapag pumirma ka na, titigilan na kita. Boss Gu, huwag kang pumirma. Boss Gu, manloloko si Shen Hongyan. Huwag kang maniwala sa kanya. Pumirma ka na. Boss Gu, hindi si Shen Hongyan ang asawa mo. Nahanap ko ang marriage certificate mo. Si Lin Kian pala ang tunay na asawa mo. Aba, niloloko mo pala ako. Dalhin niyo siya sa pulis. Boss Gu, hindi ganoon. Bitawan niyo ako. Boss Gu. Boss Gu, pakinggan mo muna ako. Bagay na bagay talaga kayo. Anong nangyayari? Bakit ang pangalan natin ang nasa marriage certificate? Hindi ba't sinabi mo? Si Shen Hongyan ang pakakasalan ko. Boss Gu, Ang napag-usapan natin, si Shen Hongyan nga. pero nahuli siya. Ang tunay na nakapirma sa'yo. Si Miss Lin. Nagkamali lang pala. Kahit nagkamali. Totoong-totoo ang sinabi ko. huwag ka nang magsalita, alam ko na lahat. Boss Gu, may isa pa akong bagay na gustong i-report sa'yo. Nagpakita na naman si Liu Qiang sa Jiang City. Base sa investigasyon ko, lahat ng kanyang ginagawa ay utos ni Zhao Li, ang factory manager. Bakit ba? Bakit lagi akong tinatarget nitong Saoli? Huwag kang mag-alala, nandito ako, wala mga api sa'yo. Nakakagalit. Inaapi ang manugang ko. Dapat siyang magbayad para rito. Huwag kang mag-alala, Lolo, tiyak na hahanapin ko ng hustisya.
Para kay Kian. Bakit ba sinikyan ang akin? Misteryosang asawa ni Boss Gu. Nailabas na ang investigasyon. Ang pera. Umalis ka. Manager Zhao, hinahanap ako ng mga pulis. Kailangan mo akong iligtas. Hindi ba't sinabihan kitang lumayo ng tuluyan? Umalis? Saan kayo pupunta? Boss Gu, nagkakamali ka. Wala akong kinalaman kay Liu Qiang. Ito ang ebidensya na ikaw ang nagutos kay Liu Qiang. Nalagyan ng droga si Kian. Ano pa ang masasabi mo ngayon? Boss Gu, Huwag kang ganyan. ang putang iyan. Tumahimik ka. Kung paninirang huli mo pa ang asawa ko, lalo lang lalala ang kaso mo. Dalhin niyo silang lahat. Opo, Bitawan niyo ako. Kian, haharap sila sa hustisya ng batas. Tutuparin ko rin ang pangako ko, bibigyan kita ng isang dakila. At di malilimutang kasal. Ano yung itinatago mo? Wala. Ano nang ibig sabihin yan? Nahuli mo pa ako. Biro lang yon. Kaya pala hindi mo makilala kung sino ang asawa mo. Ako pa ang sinasabihan mo. Hindi mo rin naman nakikilala ang asawa mo, di ba? Kaya mula ngayon, wag na tayong maghiwalay, okay? Mula ngayon, ikaw na lang ang tanging isa ko.